Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na maaring kailanganin ng pamalaan ang humigit kumulang 7 billion peso para sa repatriation ng mga Pilipino kung lalala ang tensyon sa Middle East. Ayon sa ulat ng DZMM, umabot na sa 1,500 Filipino ang naiulat na nailikas mula sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ngunit may ilang netizens na nagsasabing ghost repatriation umano ito dahil ayon sa kanila ay wala pa raw malinaw na advisory mula sa embahada tungkol sa paglikas. Samantala, sa Bahrain, ilang mga Pilipino ang nagreklamo na wala pa silang natatanggap na tulong mula sa embahada sa gitna ng tensyon sa Middle East. Sabihin nyo, nandito po kami ngayon. Anong bawal? Bakit bawal? Eh, wala rin nagsabi kahapon sa amin na may ganun. Oo. Oo, sa Pilipinas, meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na may ganito, may tapos abiso kami na, ganun. matagal na po. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit ganun. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po ha. Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo ha. Walang pondo. Sige, i-record nyo. Pagkala, kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige. Umani naman ang batikos ang gobyerno sa isyu ng mga Pinoy na nakauwi mula sa Dubai nitong nakalipas pong araw. Paglilinaw ng mga nakauwing Pinoy, sila ay mga Filipino travelers na na-stranded at hindi mga OFWs na nakauwi sa pamagitan ng repatriation program ng pamahalaan. Kabilang sa naging komento ng netizen, sa bilang ng isang nakasama sa mga umuwi ay ang pagpapasalamat nito sa UAE government dahil sa ginawang pagtulong sa kanila para makauwi. Sabi ba nito sa kanyang post, ang mga umuwi at stranded na mga Filipino travelers ay hindi parte ng OFW repatriation program. Mismo ang UAE government ani nang nag-shoulder ng assistance at related costs. Taliwas sa report ng ilang media outfit na sinasabing kasama ito sa OFW repatriation effort. At sa ngayon, nasa Estados Unidos na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang may ilang Pilipino na nagsagawa ng protesta sa labas ng hotel kung saan siya tumutulong. At patuloy namang nakabantay ang mga otoridad upang matiyak ang seguridad sa lugar.